Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po si Kamano ay nagbabalik po muli. At tayo po ay magsama-sama magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong si Suset Doctolero. Si Suset Doctolero ng isa pong GMA head writers mga kababayan. Si Suset. At meron po siyang pinost sa social media at pinag-uusapan na po ngayon ito sa social media. Babasahin ko po at komentuhan po natin. Ito pong pinost ni Suset Doctolero ng isang GMA head writer, mga kababayan. Ayon po sa kanya. Ito po. Ayon po kay Suset, mga kababayan, ano po sabi ni Suset? Walang trilyong flood control ghost project si Sara. Wala rin siyang bilyong insertion sa national budget. Pero si Sara ang ini-impeach. Suset Doctolero, GMA head writer, mga kababayan. Totoo po ang sinasabi ni Suset. Totoo po ito. Dahil wala po siyang trilyon flood control ghost project. Di po ba? Wala po eh. At wala rin po siyang bilyong insertion na budget. Hindi po ba? Ang budget lang po ng Office of the Vice President ay hindi po bababa sa 800 plus million. Pero siya po ang ini-impeach. At ini-impeach pong pilit yung kanyang confidential fund na 125 million. Nakita niyo po? At gaano na po kalaki ang ginagastos ng Kongreso? Gaano na po kalaki? Gumagastos na po sila di umano ng bilyon yata. At kung paniniwalaan natin si Senadora Amy Marcos na binadgetan nila ang pagpapabagsak daw kay BP Sara ng trilyon. Isa po yan sa pahayag ni Senadora Amy Marcos na binabudgetan nila ng trilyon, mapabagsak lang ang Vice President. At yung ini-impeach sa Vice President, milyon. Pilit na ini-impeach sa kanyang confidential fund. Hindi po ba? At yung sinasabi pong pagbabanta raw sa buhay ng tinatawag na lupin at bangag ng kanyang ate. At yung tinatawag din daw pong tambaluslos. At yung kokak. Di umano. Grabe, no? Kaya tamang-tama po itong sinasabi ni Suset isang GMA head writers, mga tambay. Pero nakapagtataka, hindi naman po kailangan na magtanong Dahil mismo ang GMA7, kung totoo po ito, alam naman po nila ang totoo. Kaya lang, nagugulat lang tayo sa istasyon ng GMA7, mukhang nagiging bulag yata sila sa katotohanan. Dahil mismo sila, alam nila kung sino po ang pinakamalaking ulo, buhaya, lupin dito po sa ating gobyerno pagdating po sa nakawan. Pero, kung pag-aaralan mo naman at lalagyan mo ng logic ang mga ibinabalita ng GMA7, alam mo na kung bakit sila naging bulag, pipi at bingi sa sinasabi po ni Suset na walang trilyong insertion o walang trilyong flood control ghost project si BP at wala rin pong daan-daang bilyong budget si BP Sara. Pero siya ini-impeach. Kaya nga po yung sinasabi ng mga soldiers, mga ex-marine, yung nabibigyan ng mali-maleta ng mga media sa media, hindi kaya tumutugma ito sa malaking mainstream media? Kaya naging bulag na po sila sa katotohanan sa trilyon at daan-daang trilyon na ninakaw sa ating bansa. Kaya dito po mga kababayan, kung totoo po itong lumalaganap na sinasabi ni Suset Doctoredo, isa po itong sampal. Sampal po sa kanya istasyon. Sampal po ito sa GMA7 Kasi head writers po nila ito Pero naniniwala po itong si Suset na kumakalat po sa social media na
Hindi siya sumasang-ayon at kino-question niya na ini-impeach mo ang Vice President na wala naman pong trilyon na ghost project ng flood control at wala rin naman pong bilyon-bilyon na budget. Hindi po ba? Sampal po ito sa kanilang istasyon. Dahil yung istasyon nila, hindi naman po ibinabalita yan. Hindi po ba? At tayo naman po yung nagpapasalamat dito kay Suset, Dr. Redo. Nagpapasalamat po tayo sa kanya. Dahil nga po nakakikita niya po ang katotohanan. At ang hindi lang po nakakita ng katotohanan, yung kanyang mismong istasyon. Yung may-ari ng istasyon. Dahil yung may-ari yata ng istasyon ay isa po yatang oligarkiya. Hindi kaya. At alam naman po natin kung sino ang nakikinabang, isa sa nakikinabang sa ating bansa. Hindi kaya ang oligarkiya, mga kababayan. At tayo naman po umaasa na hindi naman po magtatagumpay at hindi naman po ipagkakaloob ng may kapal na magtagumpay po ang mga nagnakaw ng trilyon, daan-daang bilyong, mga lupin, mga buhaya, mga maleta boys o maleta gang sa ating bansa. Huwag naman po sanang ipagkaloob ng may kapal na sila po ang maghari sa ating bansa. Huwag naman po sana. Yan po ang ating hiling at dasal na sana po ay bigyan po ng gabay ang ating bansa at sa mga darating na panahon ay ipagkaloob po muli ang isang agila na manggagaling sa Mindanao para po lahat ng sinasabi po ni Suset Doc Loredo ay magkaroon na po ng katarungan ang mga Pilipino na ito pong nagkamal ng trilyon at daan-daang bilyon na niwalangya at may mga sakit na kleptomaniac sa pera ay mapanagot po at mausig ng agila ng Mindanao. Yan po ang tangi po nating dasal at hiling. Hindi po ba? At syempre po, ang COMELEC. Isa rin po yan sa malaking problema ng bansa sa panahon po natin ngayon. Meron po tayong COMELEC na hindi po silaw sa pera. Di umano. Isa rin po malaking problema yan. Maraming salamat po mga kabayan at tayo po ay nagpapasalamat dito po kay Suset Doc Loredo na nakikita niya po ang katotohanan nangyayari sa ating bansa maliban lang po sa kanyang istasyon. Hindi po ba? Thank you po sa inyo. At maraming salamat po mga kabayan sa inyo pong lahat na tumatangkilik po na inyong tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po at shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada, kay Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Kingston from Hong Kong, Jem Aris from Arab Emirates, from United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Annie Jo, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Norma Garcia, Gayat Sena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB, at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyo lahat. Muli po mga kabayan, taste lang po tayo at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin nang tayo rin po ay maingatan sa kapahamakan. Maraming salamat po. Bye-bye!